Hello, kamusta tayo lahat? Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ kasi kilala niya tayo. Kilala niya tayo true and true. Yung name natin, alam niya. At kung ma-followers tayo ni Jesus Christ, our name is written in His Book of Life, in the Lamb's Book of Life. Andun yung name natin kung followers tayo ni Jesus Christ. At si Almighty Father, dahil siya ang creator natin, kilala niya rin tayo ng buong buo. Alam niya yung mga dreams and aspirations natin. Alam niya yung mga frustrations natin. Alam niya yung mga pinagdaanan natin at pinagdadaanan natin sa buhay. At alam niya ang future natin. Dahil siya ang ating creator. Kaya, meron tayong hope for the future. Dahil yung creator natin, siya ang mag-guide sa atin. Si Jesus Christ, siya ang savior natin. Ang Holy Spirit, siya ang comforter natin. So, tulong-tulong sila, no? Para tayo ay makabalik sa tatay natin, sa totoong family natin. Yung totoong family natin. The family of our God in heaven. So last time na binasa natin, Isaiah chapter 14. Nga dito binabanggit yung ang pagbagsak ng mundo, yung pride ng mga tao, hindi pagkilala kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ, katigasan ng ulo, arrogance, hypocrisy, greediness, pride, no? At kung yun ang ugali ng tao na arrogante, mataas ang ere, sinungaling, mayabang, ipokrito, pag ipokrito ka kasi sinungaling ka rin, no? So ang hari ng mga yon ay si Lucifer. At nakalagay din dito sa Isaiah chapter 14 yung pagbagsak ni Lucifer, yung kanyang pride. So sa impyerno ang kapupuntahan ni Lucifer, doon siya mananatili for all eternity. Dadating ang panahon, no? Sa pagdating ni Jesus Christ, and then yung Battle of Armageddon, and then the Gog and Magog, and then ito na yung last, no? Itatapon na si Satan sa fiery lake. Nakakatakot yung fiery lake, no? Or lake of fire. Ano siya, alam niyo yung dagat, diba? Or lake, no? Tas puro apoy. Dahil nakita ni Almighty Father yung puso ni Lucifer, punong-puno ng pride. Gusto niyang maging angat pa sa lahat ng mga angels. Gusto niyang maging angat sa lahat. At yun ang kanyang kinabagsak. Dahil alam naman natin na kung ikaw ay mapagmataas, anong gagawin ni Almighty Father sa'yo? Ibabagsak ka niya, ihahumble ka niya. At yung mga angels kasi, hindi sila na mapapatawad na. Pag nagkasala ang angels, hindi sila mapapatawad. Tayo, mapapatawad tayo dahil kay Jesus Christ, yung Redeemer natin. Binigay ni Jesus Christ ang buhay niya para sa mga tao. Para makasama natin yung tatay natin, mapatawad tayo sa ating mga kasalanan, ipakilala sa atin si Almighty Father. Pero may mga tao pa rin na matitigas ang ulo. Ayaw magbasa ng Bible, ayaw makita yung katotohanan. Kahit inihaharap na yung katotohanan sa mga tao, inaano mo na yun, ito na yung katotohanan, ito yung totoo, ito yung Bible, magbasa ka, ayaw pa rin, kasi ang gusto ng mga tao, sundin na kanilang tradition.
gusto nilang sundin yung leader nila na mali naman ang tinuturo, na ang kapupuntahan din ng kanilang leader ay sa impyerno. Worthless shepherd na ang ginagawa lang ay magpataba ng bulsa, materialistic. Kaya ang tinuturo sa mga tao ay puro mga magagandang bagay lang. Ayaw ituro yung mga sound doctrine. No? Kasi yung mga tao, ang gusto lang nila marinig yung maganda lang sa pakikinig nila. Pero pagdating na tungkol sa galit ni Almighty Father, sa mga punishments ni Almighty Father, sa fierce anger ni Almighty Father, ayaw yung malaman ng mga tao. Dahil ayaw nilang malaman yung kanilang mga kasalanan, nagalit si Almighty Father. Na, minsan may mga Christian na sinasabi, tinanggap ko na si Jesus sa puso ko. Pero kahit tinanggap nila, hindi pa rin totally tinanggap. Kasi ang sabi ni Jesus, deny yourself. Nandun pa rin ang pride ng tao. Ganon din ako. Ganon din ako. Pare-pareho tayo. Pare-pareho tayo natututo. Sabay-sabay tayo natututo. Magkakapatid tayong lahat. Yung soul natin, sabay-sabay ginawa ni Almighty Father. Nagkataon lang na yung iba-iba ang nauuna, na ipanganak, ganon. So, lahat ng soul na ginawa ni Almighty Father may chance to be with Him in heaven. Kasi yung soul na ginawa ni Almighty Father, yung flames of fire, hindi siya pwedeng agad-agad magiging gaya ni Jesus Christ. Kailangan dumaan muna siya sa process. Dumaan siya sa fire, sa tested by gold, refined by silver, para magkaalaman. Dahil nung si Lucifer, nandun na agad siya sa langit, di ba? Pero mayabang siya. So, mas blessed tayo. Kumpara sa mga angels, dahil tayo binigyan ng pagkakataon na makapaglingkod kay Almighty Father at mapatawad sa mga kasalanan natin. Yung mga angels, pag nagkasala sila, hindi na sila mapapatawad. Kaya yung mga fallen angels, yun ang kasama ni Lucifer. 1/3 na mga angels sumama kay Lucifer. At yung mga 1/3 of the angels na yun, sila ngayon, yung mga evil spirits na nag-wreak ng havoc all over the world. Iba-ibang mga evil spirits, alam niyo ba yan? Pero tayo, as followers of Christ, dapat nasa sa atin ang Holy Spirit. Pag nasa sa atin ang Holy Spirit, alam natin yung tama at mali, at ang gagawin natin lagi ay yung righteous sa paningin ni Almighty Father. Dahil pag hindi righteousness ang pinili natin, tayo ay mapupunta sa Sheol, yung kaluluwa natin, second death. Si Jesus Christ, nung maging tao siya, clean slate din yung mind niya, di ba? Nabasa natin dito sa Isaiah na ang pagkain niya ay curds and honey para matuto siyang piliin yung right, yung tama. So natuto rin si Jesus from scratch. Gaya natin, kaya nga si Jesus Christ ang judge natin sa kanyang second coming, dahil napagdaanan niya from birth up to death, and then He resurrected. Kaya si Jesus ang judge natin. So, naiintindihan natin kung bakit si Jesus ang judge natin. Naiintindihan natin na si Jesus clean slate din. Nabasa natin, di ba? Hindi tayo nag-iimbento.
Nabasa natin dito, di ba? Dito sa Isaiah. Emmanuel, God is with us. Kaya si Jesus, siya si Emmanuel, meaning God is with us. He is God. Jesus. Kasama ng mga tao. Hindi nila alam. Babalikan ko na naman, babanggitin ko na naman yung mga tao na nagsasabi na hindi God si Jesus. Hindi kayo nagbabasa ng Bible. And if you read the Bible, you don't ask God's guidance to teach you of what He is saying. Hindi kayo nag-a-ask ng guidance from the Holy Spirit to guide you to understand the words of the Lord. Kasi you anong tawag ito, yung depend on yourself. Don't depend on yourself, depend on God, depend on the Holy Spirit, depend on Jesus to understand the words of God. And first and foremost, we must humble ourselves before our Father para He'll teach us His ways through His words. Seek ye first the kingdom of God, and all these things, sabi ni Jesus, lahat shall be added unto you. Lahat. I-add sa'yo, idadagdag sa'yo. Ano yung idadagdag sa'yo? Yung wisdom and knowledge. Lahat. Pati yung blessings. Ano yung blessings? Yung inheritance. I-add sa'yo. Seek ye first the kingdom of God. Pag nahanap natin si Almighty Father, maiintindihan na natin yung simula hanggang huli ng mundo shall be added unto all these things. All. Hindi naman sinabi ni Jesus na some of the things, but all of these things shall be added unto you. Kaya naiintindihan natin pati itong prophecy na binigay ni Almighty Father kay Isaiah. Na nakasulat din dito si Lucifer. Yung kanyang downfall. Pati ng kanyang mga anak ni Lucifer. Nagkaroon anak ni Lucifer. Bakit? Yung mga tao na sinungaling, mga nagnanakaw, ang tatay nila si Lucifer. Kasi hindi nila tatay si Almighty Father. Dahil kung tatay na si Almighty Father, hindi sila magnanakaw. Alam nilang gawin ang tama kung tatay na si Almighty Father. Pero kung mali ang mga ginagawa natin, hindi natin tatay si Almighty Father. Kung sinungaling tayo, hindi natin tatay si Almighty Father. Kung nang mamata tayo ng mga tao, naninirang puri tayo ng tao, hindi natin tatay si Almighty Father. Hindi ganun yung tatay natin. Mabait ang tatay natin. Kung mabait ang tatay natin, dapat ang mga anak sumusunod sa tatay. So, anong instruction sa atin ni Almighty Father? Mahalin natin ang kapwa-tao natin. Hindi tayo maninira. Hindi tayo greedy. Kasi pag greedy ka, hindi ka na mamimigay. Or kung mamimigay ka man, ipagmamalaki mo o binigyan kita ng ganyan, pride. Hindi rin ganon. Okay? Kaya ang kapahamakan or destruction ang kapupuntahan ng mga tao na ayaw tumigil gumawa ng kasamaan. Babalikan pa ba natin yung listahan ng mga kasamaan natin, mga kasalanan natin? Kabisado nyo na ba yung mga kasalanan? Kailangan kasi isa-isahin natin dahil minsan hindi natin alam. Hindi alam ng iba na kasalanan pala yon. Hindi alam. Hindi nila alam na kasalanan pala yung maglagay ka ng pusa na may gumagano. Gumagano na pusa. Kasi idolatry yon. Dahil dumidepende ka sa pusa na gumagano. Ba't kaya gumagano yung pusa na yan?
Dumedepende ka doon. Na? Tapos naglalagay ka ng salamin sa bahay mo na magpasok ng bahay, may salamin na malaki doon sa pintuan. No? Ibig sabihin hindi ka nagtitiwala kay Almighty Father. Nagtitiwala ka sa turo ng mga pagans. So, lahat ng mga religion base sa paganism. Si Almighty Father hindi pa na religion, it's family. Si Almighty Father. Kaya nga yung mga Jew, di ba? Family, yung Jew. From Abraham, Isaac, and Jacob. Family ang turing ni Almighty Father. Iniingatan. Kaya yung mga tao na umaayaw kay Almighty Father, sumasali sila sa ways of Lucifer. So, ang magiging tatay nila ngayon, si Lucifer. At kung ang tatay nila si Lucifer, ang bagsak ni Lucifer ay sa Sheol. Lumalaki ang Sheol, no? Nabanggit din natin. Nabasa natin dito sa Bible. Hindi ako nag-invento. Nabasa rin natin dito sa Bible na lumalaki ang Sheol. Lumalaki ang impyerno. Dahil mas maraming mga tao ang napupunta sa impyerno kaysa sa langit. Alam niyo ba yun, no? Nabasa din natin yan, di ba? Na 1/3 tested by refined by silver, tested by gold, and then 1/10 piling-pili. From the time of Adam and Eve up to the end of times, mga tao, 1/10 ng total number of people na naging tao, including the children, syempre. So, i-destroy lahat ni Almighty Father. At namang matitigas ang ulo. Dahil ito ang purpose against the whole earth. Nakalagay dito sa Isaiah chapter 14 verse 26. This is the purpose that is purposed against the whole earth, and this is the hand that is stretched out over all the nations. For the Lord of hosts has purposed, and who will annul it? His hand is stretched out, and who will turn it back? Nakakatakot magalit si Almighty Father pag sinabi niya, hindi ka na makakaapela. Sa ngayon, makakahingi tayo ng tawad. Hanggat nandito tayo sa mundo, makakahingi tayo ng tawad. Ask for forgiveness from Jesus Christ and the Almighty Father. Pero pag yung soul natin, nawala na from the body, shoot na kung sa impyerno, Hades, realm of the dead. Yung fiery flying serpent, meron ba kayo sa bahay nun? May mga dragon ba kayo sa bahay? Fiery flying serpent. At dito sa Book of Revelation, pinangalanan, dragon. Reptile ang dragon, no? Alam nyo yan, di ba? Hindi to yung Kaya, huwag kayo manood ng Dragon Ball Z. Mamamolekta ng mga bola, tapos maghihiling ka, gano'n. Hindi gano'n. Paganism, yung turo na yun, yung mga bata, hindi nila alam, akala nila totoo yun. Akala nila, yung mga bata ngayon masyadong wild. Yung bata kami, pinapanood namin, Superbook, gano'n. Tsaka yung Batibot. Wala namang ganun sa ngayon sa TV. Pero yung tungkol sa Bible, no, wala rin. Itinuturo ngayon sa TV.
Ang tinuturo sa TV, yung sa internet, yung tungkol sa mga bata na hindi naman kay God, hindi naman kay Jesus. Ang iyong ipanood nyo sa mga anak ninyo, kung may anak pa kayo na maliliit, no? Yung ipaturo nyo sa mga anak ninyo, or ipanood nyo sa mga anak ninyo, is yung Superbook. Ang bili nyong libro ay Bible na may mga drawing na para maingganyo yung mga bata. Hindi yung kung ano-anong story na lang. Para yung mga bata matuto. Kay Almighty Father, matuto sa kasalita ng Diyos, bata pa lang. At nakalagay din dito, di ba, sa verse 31, sama-sama na tatapon sa lake of fire. Yung smoke, pag may smoke, di ba, para pag may usok, may apoy. Nakalagay ito sa verse 31, wail, O gate, cry, O city, all you of Philistia are dissolved, natunaw, na destroyed na, for smoke will come from the north. Pag may smoke, may fire. From the north. Saan yung north? From heaven. And no one will be alone in his appointed times. Sama-sama. Sabay-sabay. What will they answer? The messengers of the nation that the Lord has found Zion, and the poor of his people shall take refuge in it. And the poor of his people of the Lord, yung poor in spirit, yung mga hindi yung poor in earthly possessions, no? Kasi may mga tao na poor in earthly possessions, pero prideful din. Okay? Prideful, nagnanakaw, nagsisinungaling din. So ito yung mga poor in spirit, poor in support, hindi sinusuportahan, kundi outcasts. Okay? So, dito tayo sa Isaiah chapter 15. The burden against Moab. Kilala niyo naman ang Moab, di ba? Ang Moab ay lahi ni Lot, Ammonites and Moabites. So, ginamit lang yung pangalan ng Moab kasi ang meaning ng Moab, from the father. Si Lot, nagkaanak siya dahil nilasing siya ng anak niyang babae dahil akala nila sila na lang ang natitira sa mundo, nasira na yung Sodom and Gomorrah. Gusto nilang magkaanak, ginamit nila yung tatay nila, nilasing nila. Kaya ang pangalan ng anak niya ay Moab. Kasi ang ibig sabihin ng Moab ay from the father. Ngayon, the burden against Moab. Ang burden against the people who came from the father. Because in the night, Ar of Moab is laid waste and destroyed. Because in the night, Kir of Moab is laid waste and destroyed. Ano yung Ar? Because in the night, Ar of Moab. Ar means awakening. Sa kadiliman na uncovered. Kaya laid waste and destroyed yung lupain. Sinira. Because in the night, Kir of Moab is laid waste and destroyed. Yung wall or fortress ay nabaliwala, nasira din. Naging basura dahil sa mga kadumihan, gawain ng darkness in the night, di ba, darkness na uncovered. Kaya lahat yung mga nagawa na kadumihan ay masisira. Kadumihan ng tao, masisira ang lupain, pati ang tao masisira din. Itatapon sila. He has gone up to the temple and Dibon to the high places to weep. He has gone up to the temple and Dibon means wasting. To the high places to weep. Umiyak siya, nagpunta siya sa temple para
tanggal yung kanyang kasalanan, to the high places to weep. Moab will wail over Nebo. So si Moab, umiiyak siya. Yung mga tao, umiiyak dahil sa announcement. Dahil yung Nebo means announcement of the prophet. Moab will wail over Nebo and over Medeba. Medeba means quiet waters or waters of rest. On all their heads will be baldness and every beard cut off. So magmo-mourn sila, mourning, nagluluksa dahil sa kasalanan. Umiiyak sila. Gusto nilang malinis sa kanilang kasalanan. Kaya nagmo-mourn sila. Kaya shaved their head. Tapos pati yung beard tinanggal nila. It's a sign of mourning. Verse 3, in the streets they will clothe themselves with sackcloth. Pag suot ka ng sackcloth, no, sa Old Testament, meaning nagmo-mourn ka, nagluluksa ka, may nalulungkot ka, naglalament ka. On the tops of their houses and in their streets, everyone will wail, weeping bitterly. Lahat nag-iiyakan. Sa lugar, Hashbon and Eliale will cry out. Hashbon. Hashbon means intelligence, and Eliela, ascending. Their voice shall be heard as far as Jahaz. Therefore the armed soldiers of Moab will cry out. His life will be burdensome to him. Yung Heshbon, power of thinking or reasoning or intelligence. Eliale means God is ascending, will cry out. Their voice shall be heard as far as Jahaz. Therefore the armed soldiers of Moab will cry out. His life will be burdensome to him. Nalulungkot sila sa kanilang mga sinapit. Napapagod sila. Na-trap sila. Okay? Na-feel nila na na-trap sila. Kasi nag-iiyak sila sa announcement ng prophet ng impending events. Kasi gusto nila na mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan. Kaya nag-iiyakan sila, nagmumurn sila, naglalament sila. My heart will cry out for Moab. His fugitives shall flee to Zor like a 3-year-old heifer. Yung heifer, 3-year-old heifer, ito ay batang cow na wala pang anak or may isang anak. For the ascent of Luhith, they will go up with weeping, for in the way of Horonaim, they will raise up a cry of destruction. They pour their hearts out. Na nagpapakumbaba sila dahil sa announcement. Luhith means ascent of Luhith. For the ascent of Luhith. Ascent of Luhith, na-announce na, okay? Nailagay na sa na-set in stone. Nasa plank na, naka-post na. They will go up with weeping, for in the way of Horonaim, they will raise up a cry of destruction. For in the way of Horonaim means valley. Papunta sila sa valley at pupunta na sila sa destruction. Naka-post na, napapunta na sila sa destruction. Kaya nag-iiyakan sila. Dahil pupunta sila sa lugar na walang kwenta. For the waters of Nimrim will be desolate. The waters of Nimrim means
pure, wala nang pure water, wala nang Holy Spirit. For the green grass has withered away, the grass fails, there is nothing green, wala nang hope. Nag-iiyakan ang mga tao, nagmo-mourn sila, naglalament, pero wala nang hope. Therefore, the abundance they have gained and what they have laid up, they will carry away to the brook of the willows. Kung ano man ang na-invest nila sa mundong ito, yung mga pinagmamalaki ng mga tao sa mundo na to, mababaliwala, walang kwenta. Yung abundance na nakuha nila, yung ininvest nila, yung time and effort to gain fame, fortune, accolades, baliwala lahat. They will carry away to the brook of willows. Willows means walang lasa, walang importante, walang importansya, walang amoy, baliwala, walang kwenta. For the cry is gone all around the borders of Moab, all over the world, iyakan ang mga tao. It's wailing to Eglaim. It's wailing to, ano yung Eglaim? A place on the Dead Sea, Sea of the Dead. Papunta sa impyerno, nag-iiyakan ng mga tao. Sure na sa impyerno na ang punta nila. And it's wailing to Beer Elim. At nag-iiyakan din papunta sa lugar ng mga arrogant. Beer Elim means well of trees, well of the gods, well of heroes, well of princes. Doon papunta yung mga naging naghari sa mundo na to, yung mga prideful people. For the waters of Daimon or Demon will be full of blood. Demon is or Daimon is riverbed. Yung tubig sa river ay punong-puno na ng dugo. Because I will bring more upon Demon. Dahil magdadala pa ako, or Daimon, dahil magdadala pa ako ng mas marami pa na dugo. Madaming mga tao mapupunta sa lake of fire. Sa hell, sa Sheol. Second death. Lions upon him who escapes from Moab and on the remnant of the land. Remnant of the land. May mga matitira. Yung lions, sa kanya pa rin, na nakatakas sa Moab. Mga royalty, nakatakas ng lugar ng kasalanan or naabsuelto. Dahil nakahingi ng tawad si Almighty Father, naka-escape sila. And on the remnant of the land. So, sila pa rin yung natitira. May mga remnant of the land. So, babasahin ko, no? Baka hindi kasi ninyo naiintindihan. Meron akong sinulat dito kasi yung mga places na binabanggit, baka hindi nyo naiintindihan. Pero i-post ko rin ito sa description. The problem with the people of the world. The darkness that was uncovered, which came from the Father, had come to naught. Not baliwala, and it was disposed. The darkness came to be exposed, and so that the pride of the people will become extinguished. Ngayon, yung mga tao, they went to the places of worship. Late na sila. Late na to cry for forgiveness. Why is it late already? Kasi God is a forgiving God. And Jesus too. Pero bakit late na? Kaya late na, hindi na sila mapapatawad sa kanilang makakasalanan dahil they already have the mark. Hindi dito binanggit yung mark of the beast, pero yung kadugtong kasi nito, kaya nga sabi ko pag magbabasa tayo ng Bible, dire-diretso, wag icha-chop-chop or tagpi-tagpi. Kasi nga, magkakadugtong yung
sinasabi ni Almighty Father. Okay? Magkakadugtong, hindi magkakahiwalay. Kaya lang nilagyan ng chapter and verses para lang madali mahanap. So, itong mga taong to, kaya hindi sila mapapatawad na. Madami sila. Nabasa natin, di ba? Or hindi nyo naintindihan. Madami sila. Nakalagay, di ba? Nakalagay dito madami. Pupunuin ng dugo. No? For the waters of Daimon will be full of blood. Bakit magiging full of blood? Kasi nga, madaming tao ang mapupunta sa eternal damnation. At yung mga bagay na ininvest nila, pinag-aksayahan ng panahon sa mundo na to, baliwala. They will carry away to the brook of the willows. Baliwala. Nagiiyakan sila, humihingi ng tawad. Nagmumorn sila, naglalament sila. Pero walang mangyayari. Dahil naka-decide na sila. Makikita natin dito sa chapter 16. Ituloy natin dito sa chapter 16 para makita ninyo. Kasi dire-diretso to. Kaya lang, babagatin ko naman, kaya lang may chapters and verses para madaling mahanap. Pero hindi siya hinati para may ibig sabihin itong chapter 16, ito lang to. Itong chapter 15, ito lang to. Dire-diretso to ng pagbibigay ni Almighty Father ng prophecy. Dire-diretso. Pagbigay ni Jesus Christ, pag nagkakwento sa Jesus Christ, dire-diretso. Ha? Kaya huwag natin ito chop-chop. Kaya niya sila chop-chop na ibang ngayon yung context. Kaya hindi naintindihan ng tao. Ngayon, naliligaw ang mga tao. But sabi, ganito, sa isang verse. Tapos, sa ibang verse naman, ganito, bakit nagko-contradict? Kasi, kaya akala ninyo na nagko-contradict. Iba yung context nitong sinabi dito, kaysa dito, dahil hindi nyo binasa yung buo na Bible, yung buong book or buong chapter. Ang ginawa lang ninyo, 2 verse, 3 verse. Kaya naliligaw ang mga tao. Kaya mababasa tayo ng Bible, dire-diretso. Sa chapter 16 ng Isaiah, send the lamb to the ruler of the land. Ipadala ang lamb. Sino ba ang lamb? Si Jesus Christ. Sa ruler of the land, from Selah. Selah means rock, to the wilderness. Sino ang rock? Sino ang Selah? Si Jesus Christ, siya ang rock, to the wilderness. From Selah, yung rock, dadalhin sa wilderness, to the mount of the daughter of Zion. Sa bundok na lugar ng places kung nasa saan ang mga tao. Hindi lang to daughter na. Pag sinabing daughter, babanggitin ko na, pag sinabing daughter sa Bible, daughter of Zion, daughter of Babylon, or the mother of a harlot, or the sister, mga places yon, ha? O, babanggitin ko naman yung City of Pearl, ano yun, Queen of the Pearl, Queen, di ba yung Cebu? Ano man Cebu? City of, Queen City of the Pearl. Queen City, no? Queen City of the South, babae, okay? Lahat ng places, babae. City, country, kahit ano, basta pag place ng binanggit, babae yon, ha? Ang pronoun or ang tawag, hindi gender, ano yun, ha? Hindi may problema sa gender. Walang problema sa gender, kundi may problema sa gender, tao, hindi yung mga words, no? Tao ang may problema. Balik na tayo dito. For it shall be as a wandering bird thrown out of the nest, so shall be the daughters of Moab at the fords of the Arnon. Yung mga tao, pinadala si Jesus Christ, ha? Sa verse 1, pinadala na si Jesus Christ.
para sa mga tao. Pero ano nangyari? Yung mga tao natanggal sa kanilang lugar. Take counsel, execute judgment, make your shadow like the night in the middle of the day. Hide the outcasts. Do not betray him who escapes. So verse 16 na tayo, no? So ipapadala si Jesus Christ sa mga prideful people para ma-humble. Gaya tayo lahat, no? Prideful tayong lahat. Ibinigay sa atin si Jesus Christ. In-introduce sa atin si Jesus Christ, pinadala ni Almighty Father. Nagbigay si Jesus Christ example sa atin for us to be humble like Him. Pinadala siya dito sa mundo. Pero yung mga tao arrogant, yung inhabitant ng mundo. Kasi sila ng patuloy gumawa ng kasalanan, tayo. So yung mga tao na yun, para silang pag tinanggal sa nest, yung nest is like a comfort zone. Maitatanggal sila sa comfort zone, yung wandering bird, okay? They will thrown out of their comfort zone like the birds who are being removed from their high places. Mabilis yung kanilang pagkakatanggal. Thrown out eh. So, sudden eviction from the world na ini-enjoy nila. Fords means brook or river could be crossed on foot or by mules. So, places to kung saan pwede kang maglakad. Brook siya or river. Okay? So, naglalakad ang mga tao. Pero, yung lakad nila, hindi maganda ang lakad nila sa tingin ni Almighty Father. Dahil lakad ng, kadumihan. Take counsel, execute judgment, make your shadow like the night in the middle of the day. Hide the outcasts. Do not betray him who escapes. So, itong take counsel and execute judgment, make a sound mind and wise decision. Execute judgment, take counsel. The coming of the mighty Savior is at hand, for neither day nor night will know or prepared for the King. Hindi tayo prepared sa pagdating ni Jesus Christ. No? Yung mga tao hindi prepared. Dapat tayo lagi ay prepared sa pagdating ni Jesus Christ. Yung mga people na kinoconsider na outcasts, ito yung mga people of the Lord. Sila ay magiging safe in the hands of the Lord. Makaka-escape sila sa galit ni Almighty Father. So verse 4, let my outcasts dwell with you, O Moab. Be a shelter to them for the face of the spoiler, for the extortioner is at an end. Devastation ceases and oppressors are consumed out of the land. Yung mga outcasts, pwede nang tumira sa lupain. Kasi ito na ang magiging shelter or bahay dahil wala na yung destroyer or spoiler. Sino yung destroyer? Si Satan, si Lucifer. For the extortioner is at an end. Wala na siya. Di ba nakita natin dito sa past 2 chapters, si Lucifer itinapon na. So, andito na ngayon tayo sa chapter 16. Sa chapter 14 yun, no? Itinapon si Lucifer, di ba? Kaya dito ngayon, binabanggit niyo sa chapter 16, wala na yung spoiler. Tapos sa chapter 15 naman, binabanggit na yung mga tao nag-iiyakan, pero hindi na sila mapapatawad. Dahil nga, meron na silang mark of the beast. Kahit mag-iyakan sila, maraming dugo ang dadanak, mapupunta sila sa impyerno. Devastation ceases. Mawawala na yung devastation, yung kaguluhan. The oppressors are consumed out of the land. Wala na yung mga followers ni Satan. Oppressors, yung mga
gumagawa ng kaguluhan, yung mga nangaapi, yung hindi gumagawa ng tama sa paningin ni Almighty Father, wala na, they are consumed out of the land. In mercy, the throne will be established. Sa awa ni Almighty Father, ma-establish na ang kanyang kingdom. And one will sit on it in truth. Si Jesus Christ ang magja-judge. Siya ang truth. The one. Capital letter, yung O ng one. So, ito ay si Jesus Christ. In the tabernacle of David, judging and seeking justice and hastening righteousness. Siya ang nagja-judge, siya ang nagsisik ng justice at pinapadali niya ang righteousness. Si Jesus Christ. Okay? Dito sa verse 6, we have heard the pride of Moab. He is very proud. Narinig ni Almighty Father. Narinig ni Almighty Father lahat ng mga ginagawa natin, sinasabi natin. Alam ni Almighty Father. Nakalagay dito, we have heard of the pride of Moab. He is very proud of his haughtiness and his pride and his wrath. But his lies shall not be so. Pero yung kanyang kasinungalingan, hindi na magwawagi. No? His lies, yung kanyang kasinungalingan, ay hindi na, wala ng power yung kanyang kasinungalingan. Wala ng pride. No? Therefore, Moab shall wail for Moab. Everyone shall wail for the foundations of Kir Hareseth. You shall mourn. Ano yung Kir Hareseth? For the foundations of, yung Kir Hareseth is a stronghold. Wala nang hawak sa atin. Wala nang stronghold. Wala nang, hindi na tayo bondage, naka-bond sa kasalanan. Surely they are stricken. Wala na, stricken, or smitten, or smite, or sinira na ang kasalanan. Tinanggal na si Lucifer. Far gone, no? For the fields of Heshbon languish. Ano yung Heshbon? Power of thinking, reasoning, understanding. And the vine of Sivma, the lords of the nations have broken down its choice plants. Yung mga tao na iniisip yung matalino sila, intelligent sila, nagdudusa ngayon dahil hindi nila naintindihan yung salita ng Diyos. Kasi pinagmamalaki nila yung kanilang power of thinking, yung kanilang reasoning. Kaya sila ay nagdudusa na. They are languishing. Dahil si Almighty Father, dahil hindi nila nakikita si Almighty Father, hindi nila kinikilala si Almighty Father, ginamit nila yung mga tao ngayon na mga ayaw maniwala kay Almighty Father, or yung mga tao na mali ang pinaniniwalaan, ginamit nila ang kanilang reasoning, pero nagdudusa sila dahil mali ang kanilang pagkakaintindi. And the vine of Sivma. Ano yung Sivma? Sivma means fragrant or sweet. The lords of the nation have broken down its choice plants, which have reached Jazer. So yung land, ibibigay ni Almighty Father sa kanyang chosen people. Ito yung New Jerusalem, no? Nakita natin sa Book of Revelation, sinusukat, di ba? Yung New Jerusalem. Natandaan niyo ba? Kaya ang mananatili sa New Jerusalem ay mga tao ni Almighty Father. So ma-establish ang throne ni Jesus Christ. Siya ang mag-reign, siya ang magja-judge. Ibinigay ni Almighty Father ang power and authority kay Jesus Christ. Yung mga people, prideful people, dahil sa kanilang tatay, no, si Lucifer. Sinungaling, arrogante. Malulungkot ngayon sila kasi hindi na sila ang nagro-rule ng mundo. Yung master nila wala na. Nagdudusa na ngayon sila. The lords of the nations have broken down its choice
plans which have reached Jazer. Nakarating kay Almighty Father yung pagdudusa nila. And wandered through the wilderness. Her branches are stretched out. They are gone over the sea. Yung kasalanan ng tao na-reached, no? Okay? Almighty Father, hindi sila tutulungan. Bakit hindi sila tutulungan? Kasi nakapag-decide na sila. They already have the mark of the beast. Kaya hindi sila tutulungan ngayon ni Almighty Father dito sa verse na dito or sa chapter dito. And the previous chapter. Her branches are stretched out. They are gone over the sea. Therefore, I will bewail the vine of Sibma. Ito ang kalungkutan ni Almighty Father. Nalulungkot siya. Makikita natin dito. So verse 9. Therefore, I will bewail the vine of Sibma. With the weeping of Jazer, umiiyak si Almighty Father. I will drench you with my tears, O Heshbon and Elealeh. Yung katalinuhan at yung pagiging prideful. Ipinagluluksa ako, ikinalulungkot ko. Sabi ni Almighty Father, for battle cries have fallen over your summer fruits and your harvest. Gladness is taken away, hindi masaya. And joy from the plentiful field. In the vineyards there will be no singing, nor will there be shouting. Mawawala na yung kasiyahan, celebration ng mga tao. No traders will tread out wine in the presses. I have made their shouting cease. Itinigil ni Almighty Father ang celebration ng mga tao na ayaw sumunod sa Kanya. Therefore, my heart shall resound like a harp for Moab. Yung puso ko ay nagte-tremble or ninenervyos or palpitate. Shall resound like a harp for Moab, and my inner being for Kir-Heres. Pati na yung kanyang kaloob-looban. And it shall come to pass when it is seen that Moab is weary on the high place, that he will come to his sanctuary to pray, but he will not prevail. Magdadasal siya. Mapapagod siya sa kanyang pagiging arrogante, magpapaka-humble siya. Magpe-pray siya ngayon, pero hindi na siya mapagbibigyan. He will not prevail. Verse 12. Makita niyo dito, no? Isaiah chapter 16 verse 12. And it shall come to pass when it is seen that Moab is weary. Pagod na siya sa kanyang high place. Pagod na siya sa pagiging prideful, arrogante. Na ang gagawin niya ngayon ay magpupunta na siya kay Almighty Father at mananalangin, magpapakumbaba na siya. Pero hindi na siya magpe-prevail. Bakit? This is the word which the Lord has spoken concerning Moab since that time. Ito ang salita ng Diyos na sinabi niya concerning sa Moab. Sino yung Moab? Tao, mga tao na gusto ng kasalanan, ayaw kilalanin si Almighty Father, mga matitigas ang ulo, na ang ginagamit ay ang kanilang mga katalinuhan, at ginagamit ang logic, ginagamit ang kanilang mga eyes, ginagamit ang science. Science to, wala naman sa science si Almighty Father. Ito ang pagkagawa, ganun ang ginagamit ng mga tao to erase God from the minds of the people. Pero, pagsisisihan ito, yung ganun, yung pagsisisihan ng mga tao yun. Nananiwala sila sa ganung mga, sa science, sa astronomy, na baliwala naman lahat. Baliwala yun. Yung ang taas ng pinag-aralan mo, ano ka, ano ba yung pinakamataas na astrophysicist ka,
lumagpas ka na sa, napunta ka na sa, ano yun? Yung dot na lang yung Earth. Tapos, ang daming mga constellation, napunta ka na lang, ito yung Earth, ito yung dot. Yun ang pinag-aralan mo. Wala, mababali, wala yun. Puro mga theory lang yun. Itong kay Almighty Father, itong totoo, may proof to. Itong Bible. Verse 14, but now the Lord has spoken, saying, within 3 years, as the years of a hired man, the glory of Moab will be despised with all that great multitude, and the remnant will be very small and feeble. Itong salita ng Diyos concerning Moab. Since that time, simula nung oras na yon, pero ngayon, nagsalita na ang si Almighty Father, within 3 years, as the years of a hired man, the glory of Moab will be despised with all that great multitude, and the remnant will be very small and feeble. Itong nakalagay na within 3 years, no? Pag nagbibigay sa Bible ng years, mabilis lang kay Almighty Father. So, hindi lang ito 3 years, okay? Minsan 30 years, 300 years. So, hindi natin i-explain dahil si Almighty Father ang nakakaalam ng time. Okay, may sariling time si Almighty Father. Kita niya kung pwede nang i-harvest. Si Almighty Father nakakakita nun. Kung pwede nang i-harvest ang mga tao. At nakalagay din dito, the glory of Moab will be despised. Aalisin ang kayabangan ng mga tao. At ang matitira will be very small and feeble. Matitira ang mga remnant. Mga followers of God. Remnant will be very small. Napakaliit na percentage ang matitira. So, hindi lahat ng kaluluwa mapupunta kay Almighty Father. Ikinalulungkot ni Almighty Father yon. At ikinalulungkot din ni Isaiah yon. No? Nalulungkot din si Isaiah dahil bago pa tayo mabasa natin ito, si Almighty Father, pag sinasabi niya kay Isaiah, nalulungkot si Almighty Father. Nasasaktan si Almighty Father. Ngayon sasabihin niya ngayon kay Isaiah, si Isaiah masasaktan din siya, si Isaiah, dahil tao din si Isaiah. Ngayon tayo na binabasa natin to, nalulungkot din tayo. Hindi tayo masaya. Pero bakit natin binabasa to? Sa tingin niyo ba natutuwa ako na basahin sa inyo to? Natutuwa ako magbasa ng Bible dahil dinededicate ko to kay Almighty Father. Siya ang nagtuturo sa akin. At gusto kong pasalamatan siya dahil naiintindihan ko, pinapaintindihan niya sa akin. Pero at the same time, nalulungkot din ako. Kaya i-share ko rin sa inyo, yung mga nababasa ko, na itinuturo sa akin. Dahil on my own, I don't know this. On my own. Kaya I always acknowledge the Almighty Father. Kaya nalulungkot din ako para sa mga tao na hindi ina-acknowledge si Almighty Father, mas gusto pang pagtiwalaan ang science and technology, mas gusto pang pagtiwalaan ang mundo na to. Kung ako, nalulungkot ako, si Isaiah nalulungkot siya, mas lalo na si Almighty Father, yung nararamdaman ni Almighty Father. Pero kailangan gawin ni Almighty Father to para matigil ang kasamaan sa mundo, para magbigyan ng justice ang mga tao.
May mga tao dyan na nagsasabi, ganyan ba? Hindi naman masama si Almighty Father. Bakit ganyan ang sinasabi ni Iska? Bakit ganyan siya magsalita? Dapat ang sinasabi lang niya ay puro kabutihan ni Almighty Father. Kabutihan to the Almighty Father. Hindi niya naiintindihan. Bibigyan ni Almighty Father tayo ng justice. Tatanggalin niya ang kasamaan. Pag tinanggal ni Almighty Father ang kasamaan, yung mga tao na gumagawa rin ng kasamaan, kasama. Hindi yun naiintindihan. Kaya dapat hindi tayo gagawa ng kasamaan para hindi tayo makasama. Binabasa ko lang sa inyo kung ano ang nasa Bible. Hindi ako ang nagsulat nito. Si Almighty Father, in-instruct niya kay Isaiah na isulat ito. Binabasahan ko kayo ng Bible. Kaya kung magagalit kayo sa akin, wala akong magagawa. At matutuwa pa ako kung magagalit kayo kasi nga, blessed are those who are being persecuted for my name's sake. I-bless ako ni Almighty Father. Gusto niyo bang i-bless ako ni Almighty Father? Sige, i-persecute niyo lang ako, no? Matutuwa ako kasi i-bless ako ni Almighty Father eh. No? At ang sabi ni Almighty Father, pag nagbabasa ng Bible, ibine-bless din niya. Ano yung blessings na yon? Blessing ang matawag na isang anak ng Diyos. Ikaw ay isang anak ng Diyos, anak ni Almighty Father. Blessing yun. Isa ka sa mga mag-i-inherit ng kingdom of the Almighty Father. Kasama na Jesus, that's a blessing already. More than a blessing. So, itong Bible, tinatanggal ang blindness natin, yung nakapiring sa mata natin. Yung nakatakip sa mata natin, tinatanggal ng Bible. Tinatanggal ng salita ng Diyos. Sharp, two-edged sword ang salita ni Almighty Father. Buti tandaan ko. Thank you, Jesus. Two-edged sword. Kaya yung gusto nang makarinig ng puro mga magaganda, totoo, maganda, mapagmahal si Almighty Father. Nagbibigay siya ng blessings, kung gusto mo ng bahay, it's ibibigay ni Almighty Father if you are if you really want to, no? Pero dapat maging aware ka rin. Ang nakalagay dito sa Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God is living and active. Kahit nasa Old Testament, living and active ang salita ng Diyos. Sharper than any two-edged sword, piercing the division of soul and of spirit. Tumatagos sa soul and spirit ang salita ng Diyos. Hindi lang sa laman, hindi lang sa buto. Hanggang soul and spirit tumatagos ang salita ng Diyos. So, kaya kayo nagagalit sa akin, kaya kayo may inis sa akin, dahil tumatagos sa soul and spirit ang salita ng Diyos. Of joints and marrow, and discern your thoughts and intentions of the heart. At nadidiscern niya ang isip at ang puso. So, kaya kayo nagagalit. Ano ba ang nasa puso ninyo? Ang puso ba ninyo ay nandito lang sa mundo na to? Wala sa kay Almighty Father. Nakafocus lang sa mundo na to. Mirage ang mundo ito. Nabasa natin, sisirain ni Almighty Father ang mundo na to. At maraming soul ang mapupunta sa impyerno.
Magiging isa ka ba sa soul na mapupunta sa impyerno? Na tinatakot ba kita? Hindi kita tinatakot. Binabasahan kita ng Bible. Hindi ko alam kung sino ka. Pero binabasahan kita ng Bible. At bakit ako nagbabasa ng Bible? Sinusunod ko ang tatay ko. Ang tatay ko si Almighty Father. Bakit ayaw mo na basahin ko ang Bible? Bakit ayaw mo? Si Almighty Father ang hindi mo siya tatay. Kasi ayaw mong basahin ko ang Bible eh. Hindi mo tatay si Almighty Father. Wala akong karapatan magbasa ng Bible. Dahil makasalanan ako. Pero nagpapasalamat ako kay Almighty Father. Dahil anak niya ako, tinuturing niya akong anak. At dahil sa anak niya ako, binibigyan niya ako ng pagkakataon makilala siya ng lubusan sa pamamagitan ng kanyang salita. At gusto ko rin na i-share sa inyo dahil pinapashare sa akin ni Almighty Father ang pagmamahal niya. Ito, lahat na to, pagmamahal to ni Almighty Father, may magde-destroy ng mga tao, may mga kaluluwa na mapupunta ng impyerno. Bakit? Dahil sa pagmamahal ni Almighty Father. Bakit pagmamahal? Eh may mga tao ang madi-destroy. Bakit pagmamahal? Yung mga tao na madi-destroy, sila yung walang pagmamahal sa puso. Sila yung sumusunod kay Lucifer. Wala silang pagmamahal, kaya di-destroy sila ni Almighty Father. Ang matitira lang may mga pagmamahal sa puso na galing kay Almighty Father. Yun ang pagmamahal. Yung i-destroy yung mga arrogant, mga prideful. Yung mga, ang isip lang ay nandito sa mundo at wala ang isip kay Almighty Father. Yun ang madi-destroy. Ikaw ba, ano ba ang nasa isip mo? Ano ba ang nasa puso mo? Hindi ko alam ang nasa puso mo kung at ang nasa isip mo. Si Almighty Father nakakaalam ang nasa puso at nasa isip mo. Kung ano ang intention mo. Ang intention ko, magsalita, magbasa ng Bible. Mahalin si Almighty Father. Wala akong hinihingi sa inyo. Dahil si Almighty Father ang nagbibigay ng blessing sa akin. Wala akong hinihingi sa inyo. Wala akong hinihingi kapalit. Papasalamat ako kay Almighty Father sa kanyang pagmamahal. Kaya lumapit tayo kay Almighty Father, kay Jesus Christ. Dahil yung pagmamahal ni Almighty Father, hanggang ngayon, binibigyan tayo ng chance. I-grab na natin yung opportunity na yung time na ngayon, hindi natin alam ang bukas. Hindi natin alam ang araw. Hindi natin alam yung lifespan natin. Baka next month, magpa-doktor ka. No, hindi natin alam. Ha? Kaya wag tayong maging arrogante. Wag tayong mapagmataas. Lahat na mapagmataas ibinababa ni Almighty Father. Hindi ako nagmamataas. Nagpapakumbaba ako kay Almighty Father. At kaya binabasa ko kayo ng Bible, nagpapakumbaba ako kay Almighty Father. Wala akong gustong patunayan. Wala akong gustong patunayan. Ang gusto ko, itaas ang pangalan ni Almighty Father, ni Jesus Christ. At gusto ko na magbasa din kayo ng Bible para makilala nyo rin si Almighty Father. Oo, hindi nyo kilala. Kasi kung kilala ninyo, hindi kayo magagalit sa akin kung kilala niyo si Almighty Father. Thank you, and God loves us all so much.